ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, sa nilabas nga po na resolution ng World Boxing Association patungkol sa kanilang kampiyon sa Super Lightweight Division si Rolando Romero, kung saan binibigyan lang ng WBA ng hanggang 72 hours sa Romero para makapag-submit ng kanyang MRI sa WBA dahil sa mga sinabi nito na injury matapos mag-utos ang WBA ng first bid para kalabanan niya ang kanyang mandatory na si Ohara Davies. Gusto kasi makasiguro ng WBA kung talagang na-injury talaga si Romero para maging fair naman daw sa kanyang mandatory. Baka daw kasi mga idol nag-iinarte lang itong si Rolly Boy at gusto lang nito takasan ang kanyang obligasyon at dumiretso sa laban kay Ryan Garcia na talagang isang big money fight, kung saan din naman direktang sinabi ng WBA ang posibleng parusa na ipapataw nila kay Romero sakaling hindi ito makapag-submit ng medical records. Pero tiyanta natin mga idol, hindi malabong baklasin kay Rolly Boy ang kanyang titulo kapag nagmatigas ito sa World Boxing Association. Mahigpit pa naman mga idol ang WBA sa ganitong bagay. Pag sinabing depensahan ng kanilang kampiyon ang titulo sa bakbakan, dapat masunod talaga mga idol dahil hindi po sila natatakot na mambaklas ng world title sa kanilang kampiyon. Kagaya itong mga idol sa nangyari sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao, kung saan matapos nito pinaghirapan na makuha ang WBA title. Sa digmaan nito kalaban ang number 1 na boogeyman noon na si Kit One-Time Thurman, kung saan binaklas po ng WBA ang titulo kay Boss Manny noong 2021 dahil 2 years na hindi na-depensahan ni Pacman ang kanyang titulo sa mandatory nito o kahit kumuha man lang siya ng voluntary defense sa isa sa mga contender nito sa dibisyon. Bagamat ang 2 years na pamamahinga ni Boss Manny, kung tutuusin mga idol, valid naman na hindi siya dapat lumaban. Yun kasi ang time na mahina ang bintahan sa boxing dahil dumaan tayo lahat sa COVID-19. Subalit hindi pa rin pinatawad ng WBA. Binaklas pa rin nila ang titulo sa Pinoy Legend at ang regular champion na si Yordenis Ugas ginawang full champion ng WBA. Bagamat kodos pa rin tayo mga idol sa World Boxing Association dahil pinagsisihan nila kagad ang maling ginawa nila kay Pacman nang hingi mismo ng paumanhin ng presidente ng WBA sa Pinoy. Sabay ginawaran si Pacman ng titulo na champion for life ng WBA. Ibig sabihin mananatiling kampiyon si Pacman sa listahan ng WBA. Bagamat hindi ibig sabihin nito mga idol na binigyan si Pacman ng ganitong award para lamang pampalobag-loob sa Pinoy. Si Manny Pacquiao naman talaga mga idol ang first choice ng WBA sa titulong champion for life. Selebrasyon ito ng 100 taon ng WBA. Simula nang binuo ito noong 1921. Well, nakakabilib talaga mga idol si Pacman. Halos lahat na siguro ng record para sa isang boxer nakuha na nito. May Fighter of the Year, Fighter of the Decade, Fighter ng 21st Century. At syempre ang pagkilala sa kanya ng WBA na champion for life. Hindi talaga may kakailan ng isang icon sa boxing sports. Ang nag-iisang 8th Division World Champion. Sa kabilang banda naman mga idol, Stephen Fulton ayaw talaga mag-move on sa Japanese monster na Oya Inoue matapos ito makatikim ng knockout loss. Halos isang buwan na ang nakakalipas, kung saan ayon kay Fulton mga idol, kahit official na daw siya umakyat ng timbang sa featherweight, wala pa rin siyang ibang goal kundi ang makabawi kay Inoue sa laban at patunayan nito ang kanyang sarili na kaya nito manalo sa boxer na bumasag sa kanyang undefeated record. Pipilitin daw ni Fulton na maging kampiyon sa featherweight at kapag naging hari siya dito sa 126 pounds, magkakaroon na daw siya ng tsansa na makalaban ulit si Inoue sakaling umakyat ito ng dibisyon matapos nito lipunin ang lahat ng titulo sa Super Bantam. Well, para sa atin mga idol, malaki naman ang chance ni Fulton na manalo kay Inoue sa featherweight. Isa pa mga idol, may alam na si Fulton sa galawan ni Inoue. Posible ito makagawa ng malaking adjustment sa kanyang estilo para madali ang Hapones. Bagamat gayon pa man, 80% posible na parehong resulta pa rin ang mangyayari na ma-overpower pa rin ni Inoue ang dating kampiyon sa bakbakan.